Good morning. Wala pong good sa morning pag lahat po'y nakasimangot. Good morning! Ayan. Pakingitian nga po ang inyong katabi habang binabate ng magandang umaga. Ayan. Pwede ko po ba itong tanggal? Ayan. At nais ko rin po kayong batiin. Merry Christmas. Belated Merry Christmas po sa inyong lahat. Parang hindi talaga merry yung Christmas ng iba, no? Yan, Merry Christmas din po. And I hope and I pray na nag-enjoy kayo at nakapag-isip-isip. At ang naging sentro ng inyong Pasko ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ngayon po, at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa huling pagkakataon na ako po ay makapagsalita muli sa inyo. I think this is the last time na makakapag-speak ako sa inyo. Ngayong 2025. No? Kasi magto-2026 na. And I don't think kung kailan po ako ulit makakabalik. At nag-usap kami ni Brother Ira, baka po mga second week ng January. At after second week, baka po March na. Dahil kami po ay magbabakasyon ng akin pong may bahay at siyempre kasama po ng aming anak doon po sa Palawan. Dahil ang misis ko po ay taga Palawan, kaya wala po akong magawa kundi sumunod. Sumunod papuntang Palawan, no? Dahil po ang akin pong anak ay kaisa-isang lalaking apo. At kaisa-isang lalaki din po sa kanilang pamilya. Dahil po ang akin pong may bahay, kanya po mga kapatid ay puro babae, kaya tatay lang po niya ang lalaki. At ngayon pong nagkaroon ng kaisa-isang apo na lalaki, ay nais po nila itong makapiling. Kaya wala po akong magawa kundi sila po ay pagbigyan. Kaya ako po ay pupunta din po doon. Kaya ang balik ko po I think ay March na po. March. At hindi ko po alam kung ano po ang bibigay sa aking topic at kung kailan po sa March. Anyway, yun po ay short introduction lang. At ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang topic po ngayon is about living for Christ. Para sa inyo, ano po ba yung ibig sabihin ng living for Christ? No? Hindi ko po hihingin ng sagot nyo isa-isa dahil gagabihin po tayo, no? So, I think ay meron sa inyong isipan, pag sinabing living for Christ, ito ang meaning niyan para sa akin. Pero bago po tayo magpatuloy, at para mawala din po yung aking kaba, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat pong muli sa oras na ito, na kami ay makakapagbulay-bulay ng inyong salita. Nawa Ama, sa oras na ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin na naandito ngayon, na ang biyaya na nais mong ipabatid sa amin ay hindi namin ma-miss out, kundi ito Panginoon ay aming mapakinggan ng naayon sa iyong kalooban, at the same time ay maitago sa aming mga puso at may pamuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya puspusin niyo Ama ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu at patuloy niyo kaming tulungan sa aming mga Kristiyanong pamumuhay, Lord. At ganoon din Lord, itago mo ang iyong tagapagsalita sa likod ng iyong krus upang ang pangalan mo lamang ang maitaas at mabigyan ng kaluwalhatian. Muli Ama, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo ng may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So kung atin pong titingnan, so binigay po sa aking text ay isang verse lamang na makikita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At kung ay akin pong babasahin sa inyo, sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Pero kung atin pong titingnan in the previous verse, dyan po pala natin makikita na bakit ang isang mananampalataya dapat talaga ay mamuhay para kay Kristo. Kung inyo pong titingnan in verse 14 to 15, sabi po dyan, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. In verse 15, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him
who for their sake died and was raised. Kung atin pong titingnan, in verse 17, sinabi dyan that in anyone is in Christ, he is a new creation. At nung siya po ay new creation na, alam niyo po ang meron sa isang tao na may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Meron po siyang bagong puso at bagong isipan. At yung bagong puso at bagong isipan, nakatuon po yun para sa Panginoong Jesucristo. At dahil ito ay nakatuon para sa Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya na kung saan sinasabi siya ay tunay na mananampalataya at kinikilala niya ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang sariling tagapagligtas at Panginoon, siya dapat ay namumuhay para kay Kristo. At sa pamumuhay kay Kristo, sabi ko nga kay Brother Ira, itong topic na to is malawak. But for me, at sa tulong ng Panginoon, binigay niya sa akin ang ideyang ito na ang pamumuhay kay Kristo ay ang paggaya sa Kanya. May clicker po kayo kasi hindi ko na pala nakikita. Sige po. Sorry po for a short break again. So, ang pamumuhay para kay Kristo ay ang paggaya natin sa Kanya. So, living for Christ is imitating for who Christ is. At ito po ay makikita natin sa ating pag-aaral in Ephesians chapter 5, verses 1 to 20. At makikita natin dito yung tatlong bagay na kung saan ay dapat ini-imitate natin o ginagaya natin sa Panginoong Jesucristo kung tayo mismo bilang mananampalataya ay namumuhay talaga para sa Kanya. No? Kasi po sa panahon ngayon, sa mga tao dito sa mundo, makikita natin na ang mga tao, even mga kabataan, ang dami nilang ginagaya. No? Nakita nila yung idol nila, ganito ang buhok, may kulay, ganun na rin ang kanilang gagawin. Hindi ko naman po sinasabi na pag may kulay ang buhok, ginagaya na kayo. No? Yun lang po yung sinasabi ko. Kasi minsan, may ginagaya tayo ng mga artista. Yung iba, may iniidolo tayo na mga Korean. No? Nakakalungkot lang, minsan, yung ating pag-uugali, yung ating pamumuhay, ay ginagaya rin natin sa kanila. Kaya nakakalungkot nga sa mga kabataan ngayon, yung kanilang love story ay hinahalin tulad nila sa Korean novela. Kaya nga nakakalungkot din yung mga palabas ngayon. Ilang asawa ang meron ng isang lalaki? Makikita natin sa panahon ngayon, dahil gano'n na ang lumalabas sa TV, sa television, kanilang iniidolo, ay gano'n na rin minsan ang ginagawa ng mga tao. Pero bilang mananampalataya, ang tanong ko, sino ang ginagaya mo? Yung iba nga kaya sinasabi, yung sikat na linya, like father, like son. Like mother, like daughter. No? Pero bilang mananampalataya, sino yung tinitingnan mo? Sino yung iniidolo mo at sino yung ginagaya mo bilang isang tunay na mananampalataya? Which is walang iba kundi dapat ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So bilang mananampalataya, as we imitate Christ, meron tayong tatlong bagay na kung saan ay ating titingnan na dapat ay gayahin natin kung tayo ay talagang namumuhay para sa Panginoong Jesucristo. Una na po dito, we must walk in love. No? Mamuhay tayo ng may pag-ibig. At kung inyo pong titingnan in verses 1 to 2, sabi po dyan, in Ephesians chapter 1, 5 verses 1 to 2, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love. No? Kaya makikita natin dito, bilang mananampalataya, kung ginagaya mo ang Panginoong Jesucristo, we must walk in love.
At kung titingnan natin in verse 2, walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us. So, Pastor, kailangan ko bang mamatay para sa Panginoon? Kung nararapat, why? Why not? Pero sabi dito, gusto niyang ipakita kung paano ba tayo minahal ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi niyan, as Christ also has loved us. So ganong pagmamahal ang ipapakita natin sa Diyos na kung saan yung ating buhay ay ibibigay din natin sa Kanya. Kasi ganon ang binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. Tama po ba? Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga makasalanan. At kung ikaw ay tunay na may pananampalataya sa Panginoon, ikaw ay bago ng nilalang, meron kang renewed heart, renewed mind, kaya dapat ang iyong pagmamahal sa Diyos, ibibigay mo rin ang buhay mo sa Kanya. Kasi kung titingnan natin, napakasimple ng sinabi ng Panginoong Jesucristo kung paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa Kanya. At ito po yun, if you love me, keep my commandments. So, kamusta po yung pag-keep natin sa commandments ng Panginoon? And the greatest commandment of the Lord is this. Napiyok na ka. And you shall love the Lord your God with all. Pero nakakalungkot minsan, kahit mananampalataya ka na, mas mahal mo pa rin sino? Ang iyong sarili. Tama po ba? Kung hindi ako nagkakamali, tama ako. Na kahit mananampalataya na, minsan, ang minamahal pa rin is what? Ang kanyang sarili. Pero sabi dito, sa banal na kasulatan in Mark 12:30, na kung saan this is the greatest commandment that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the first commandment, if you want to show your love to God, obey and keep His commandment. So bilang mananampalataya, kailangan talaga yung buhay mo ay isuko mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Upang sa buong buhay mo, mas iibigin mo ay ang Diyos. At secondary na lang yung sarili mo, yung pera mo, yung pamilya mo, yung karir mo. It's all secondary. Tama po ba? Because you put first God. So everything is secondary. Kaya kung tatanungin mo ang iyong sarili, kung gaano mong kamahal ang Diyos, kamusta mga kapatid? Do you love Him above all? So Pastor, ibig sabihin ba hindi na ako magtatrabaho? So Pastor, ibig sabihin ba unahin ko na lang ang Diyos, iwanan ko na lang ang pamilya mo? No, that's not the point. Pag sinabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, with all your strength, gagawin mo lahat ng may pag-ibig sa Diyos. Tanong ko sa iyo, nung sumimba ka sa umagang ito, inisip mo ba yung Diyos? Na kaya mo gagawin to dahil iniibig ko ang Diyos? Pag nagtatrabaho ka, anong iniisip mo? Iniisip ko to, gagawin ko to kasi this is my responsibility. Gagawin ko tong trabaho ko dahil kikita ako dito. Gagawin ko tong trabaho ko dahil kailangan. Pero hindi mo ba naisip na dapat mong gawin yung trabaho mo ng tama, gagawin mo yung the best dyan sa trabaho mo dahil iniibig mo ang Diyos. Pastor, iiwanan ko na ba yung pamilya ko? No! Iibigin mo yung pamilya mo dahil iniibig mo ang Diyos. Na lagi mong tinitingnan, kaya mo gagawin ng isang bagay dahil gagawin mo to para sa Diyos. Because you love Him
above all. Hindi mo to gagawin dahil lang sa pamilya mo. You will do your best sa iyong job dahil mahal mo ang Diyos at nais mong makita sa sarili mo, makita ng iba kung sino yung Diyos sa iyo. And that is loving God above all. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, in 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done with love. Kasi sometimes nagtatrabaho tayo, iniisip natin kumita ng pera. Kaya minsan pagdating sa trabaho, ginugulangan natin yung ating mga katrabaho. Kaya minsan tamad-tamad ka sa trabaho mo. Kasi iniisip mo, kumita lang ng pera. Na nakakalimutan mo na may Diyos na nakatingin sa'yo, kaya you will do your best para makita ang Diyos dyan sa buhay mo kung paano ka magtrabaho. Even sa iyong bahay, kung paano mo itrato ang iyong magulang, kung paano mo itrato ang iyong anak, kung paano mo itrato ang iyong asawa, is para makita yung pagmamahal mo sa Diyos. Hindi para lang dahil mahal mo ang iyong asawa. Kundi it is your responsible, maipakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya number 1 na makikita natin dito mga kapatid is loving God. We must walk in love. Makikita natin sa pag-ibig natin sa Diyos. Even nga in Revelation, ang problema ng mga taga-Ephesians is what? Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ang galing nila sa ministry. Ang galing nila sa gawain. Pero nakakalimutan nila na ginagawa nila yung bagay na yon, wala palang pag-ibig sa Diyos. Kaya sa mga merong gawain dito sa involved sa ministry sa church, kamusta yung paggawa nyo sa mga bagay na yan? Sa mga nagpapaawit, sa mga tumutugtog, sa mga naglilinis dito sa church, sa mga sumisimba dito sa church, ginagawa nyo ba yan dahil mahal nyo ang Diyos? O ginagawa nyo yan kasi wala nang magpapaawit eh. Wala nang tutugtog ng gitara. Wala nang choice. Ako na lang. So once again, I hope and I pray na ang ating buhay bilang mananampalataya, as you do those things, make sure that you do it dahil mahal natin ang Diyos. Sa pagsamba mo dito, ginagawa mo ba yan dahil mahal mo ang Diyos? So kung gagawin mo yan dahil mahal mo ang Diyos, siguro gusto ng Diyos na mas maaga ka at hindi ka pa late-late. Amen po ba? Parang kaunti lang yung may gusto. Kasi mahal mo ang Diyos eh. And He is worthy of all those things. Tama po ba? Kasi may tanong ako sa inyo. Pag inibig mo ang Diyos, Diyos siya, di ba? Pero pag hindi mo siya inibig, hindi na ba siya Diyos? Diyos pa rin. Kaya kung titingnan natin, kung iibigin mo ang Diyos, hindi mo siya ibigin, walang mawawala sa Kanya. Pero sa'yo, sa atin, malaki ang mawawala. Tama po ba? Kaya yung pag-ibig mo sa Diyos, kung ipapakita mo yan, it's a great privilege. Napakalaking pribilehiyo niyan. Kaya sa buong buhay natin, bilang mananampalataya, we must love God above all. Amen po ba? Pangalawa is loving others. Siyempre, we must walk in love. Kaya kung mahal mo yung Diyos, magre-reflect yan sa'yo. Kung mahal mo yung Diyos, iniibig mo yung Diyos, magre-reflect yan sa'yo, susundin mo ang Diyos, kasi the second commandment is what? To love your neighbor
as yourself. Tama po ba? Kaya nga in Ephesians chapter 5 verses 3 to 4, sabi diyan, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Kasi po yung mga bagay na yan, yung pagkainggit, pangangalunya, sa tingin mo ba nagpapakita yan ng pagmamahal sa kapwa? Isipin mo, kainggitan mo yung kapwa mo at halos isumpa mo na sana mawala na siya para yung bagay na yon ay mapasa akin na. Di po ba hindi? Tapos yung mga foolish talking, coarse jesting, or yung sinasabing mga joke na kung saan ay nakakasakit, yan po ba ay pagpapakita ng isang pag-ibig sa kapwa? Kasi kung titingnan natin sa TV, magbanggit lang po ako ng pangalan, baka kilala nyo si Vice Ganda. Kilala niyo po ba siya? Minsan nagpapatawa siya sa panglalait ng kapwa. Tama po ba? Napapanood niyo po ba siya? Pero aminin niyo, tumatawa din kayo pag ginagawa niya yon. Tama po ba? Minsan napapatawa tayo sa ginagawa niya. Pero yung bagay na yon, sa tingin niyo ba nagpapakita ito ng pagmamahal sa iyong kapwa? Kaya ingat po tayo sa pagbibiro at sa pagjojoke. Lalong-lalo na po sa paninira sa ating kapwa. Dahil ito po ay isang malaking kasalanan at hindi nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kasi po, ito po yung second Diba? Kanina, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At sabi dito sa Mark 12:31, and the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. So, kamusta yung pagmamahal mo sa iyong kapwa? Kasi sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa pagturing mo sa iyong kapwa, sa pagtrato mo sa iyong kapwa, doon magmamanifest yung pagmamahal mo sa Diyos. Na sumusunod ka talaga sa Kanyang kautusan. So, kamusta yung kapwa mo? Yung kapwa mo, pag nakikita mong nagugutom, anong ginagawa mo? Sabi mo, ay kawawa naman si sister ganito, nagugutom. Tapos wala ka naman binibigay. At least naawa ako, pastor. So pagpapakita ba yon ng pagmamahal? So kung titingnan po natin, yung pagmamahal sa ating kapwa, ito po ay kasama sa ating pagmamahal sa Diyos. Dahil sa Kanyang kautusan, magkasama sila. Alam niyo po yung wala sa utos ng Diyos? Mahalin ang iyong sarili. Kasi likas na sa tao ang sarili. Tama po ba? Ang isa sa inyo, pag sinampal ko, magagalit kayo sa akin. Tama po ba? Pero sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay pa ang kaliwa. Kasi po, ganun ang pagmamahal. Kaya nga sa utos niya rin is what? Love your enemy. Kasi nakakatawa mang isipin, pag ang isang tao may nagawa sa iyong kasalanan, nagiging tingin mo sa kanya unggoy. Bakit? Bakit kaya unggoy? Kasi tingin mo sa kanya, hindi na kapwa Ay sa utos ng Panginoon is what? Mahalin mo ang iyong kapwa. Ay nasaktan ako, pastor, ni ganito Unggoy na siya sa paningin ko. Hindi ko na siya kapwa. So as you look at these things, tingnan niyo sabi sa John 13:34. Ito yung sinabi ng Panginoon. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, you also love one another. At kung titingnan pa natin, ay parang nawala In Matthew chapter 5 verse 44, dyan po sinabi, to love your enemy. Love your enemy. Kasi po yung tao na kung saan ay nakagawa sa iyo ng masama, kapwa mo pa rin yan. Tama po ba?
Hindi naman naging unggoy yan nung nakagawa yan ng masama. Kaya nakakalungkot lang minsan, even sa church, pag ang isang tao nakagawa kapwa mo ka manggagawa or kapwa mo mananampalataya, nakagawa sa iyo ng masama, lumalamig na yung pagtrato mo. Lumalamig na yung pagtingin mo sa kanya. Nawala na yung pag-ibig. Ano na ang meron? Hatred. Sama ng loob, itinatanim mo sa iyong kapwa. And I believe hindi ako nagkakamali sa bagay na yan. Pero in loving others, even yung nakagawa sa iyo ng masama, dapat ay iyong ibigin. Kasi kung titingnan po natin, kung kayo po ay may maka-Bible, nawala po kasi sa aking slide, in Matthew chapter 5, verse 44, or 43, sabi po dyan, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Ito pa yung sabi, love your enemies, pray for those who persecute you, and do good. May do good pa. Kasi nga, tayong mga mananampalataya is what? Likas sa atin ang mapagmahal. Tama po ba? At dahil likas sa atin ang pagmamahal, at yun yung utos sa atin ng Panginoon, kung may nagawa sa atin ng ating kapwa at ang ating kapwa mananampalataya, we must love them. No? Pastor, kakalimutan ko na lang yung mga nagawa niya. Yung Bible po yung nagsasabi. Meron nga ditong way Sabi dito, pray. Pag may nakasakit sa'yo, pray for them. Lord, sige. Sige, Pastor, ipagpe-pray ko. Lord, sana kunin mo na siya. Sana hindi naman gano'n, Kundi manalangin tayo sa Panginoon na nabigyan tayo ng puso na mapagpatawad. Sabi pa dito, pray. Tapos sabi pa dito, do good to them. So hindi pala dapat pakitaan din sila ng masama. Kundi dapat, we must do good to them. Kasi kung titingnan natin, sabi dito ng Panginoon, in verse 48 ng chapter 5 ng Matthew, anong sabi diyan ng Panginoon? You therefore must be perfect as your heavenly Father is. At ang tinutukoy niya doon ay ang pagmamahal niya saan? Sa kaaway. At kung hindi kayo naniniwala, lahat tayo ay kaaway ng Panginoon dati. Tama po ba? But He perfectly loved us by giving His Son to die on the cross for us. Tapos ikaw? Grabe yung pride mo? Nakurot ka lang, galit ka na? Chinismis mo na? Hello? Is that the love of God na pinakita niya sa'yo? Di ba po hindi? At yung love ng Panginoon is what? Nagbigay sa iyo ng kapatawaran. Nagbigay sa atin ng kapatawaran. Na kung saan dapat yon ang pinamumuhay ng bawat mananampalataya. And that's our number one point. We must walk in love. Number two, we must walk as children of light. In verse 8, sabi po dyan, in Ephesians chapter 5, verse 8, balik po ako sa aking passage. In Ephesians chapter 5, verse 8, napakalinaw po ng sabi dyan, therefore do not become partners with them.
In verse 8, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So bilang mananampalataya, dati tayong nasa kadiliman. Dating walang liwanag sa atin. Dating we are blinded dahil sa kasalanan. Gusto kasalanan, niyayakap ang kasalanan, ayaw bitawan ng kasalanan, pinamumuhay ay kasalanan. Pero dati po yun. But now if you are in Christ, sabi dito, you are now light in the Lord. So walk as children of light. Ngayon, ang tanong, we are now children of light. Paano na tayo mamumuhay bilang anak ng liwanag? O hindi po kailangan magpaputi dahil ako po'y wala ng pag-asa para dyan. Mahal din ang gluta, hindi natin afford yan. So para maging light, mga kapatid, as we walk as children of light, ganito po ang ating gawin. Unang-una, showing the fruit of the Spirit. Kasi in Ephesians chapter 5 verse 9, sabi po dyan, karugtong lang po ng verse, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. At ito po ay fruit of the Spirit. Ano po ba yung fruit of the Spirit? Kasi bilang anak ng liwanag or anak ng Diyos, ikaw ay children of light, dapat sa buhay mo is what? Makita yung bunga ng banal na Espiritu. Sino po dito ang nakakita na ng bunga ng masamang Espiritu? Diba sila yung mga nagwawala, nagsisisigaw, hindi alam ang ginagawa at biglang nalulukot, naluloka. Pero bilang mananampalataya, the Holy Spirit is in us. So if the Holy Spirit is in us, dapat ang nakikita talaga sa atin is what? Yung bunga ng banal na Espiritu, which is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam niyo po, yung bungang yan, para yung ubas, isang pisa, na dapat ay nakikita sa bawat mananampalataya. Kaya kung titingnan nyo, the fruit of the Spirit, hindi siya R, kundi is. Kasi dapat yung mga yan ay tunay na nakikita sa bawat mananampalataya. Yung love, yung joy. Alam niyo po, itong mga bagay na ito, mahirap makita pag tayo ay nasa panahon ng pagsubok. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag nasa time ng pagsubok ka, talagang una mong makikita ay kawawa ka. Tama po ba? Kaya yung love para sa iba, yung love para sa Diyos, nawawala. Kasi pagka nasa pagsubok ka, inuuna mo, ikaw, kawawa ako, kailangan kong gawin to. Lalo na yung joy. No? Kaya ang hirap po sundin yung joy, yung sundin yung sabi sa James that consider it pure joy when you face trials, challenges sa buhay. Andoon pa yung joy, but kung ang banal na Espiritu ay nasa iyo, fruit of the Spirit is joy. Siguro iniisip kasi ng iba, yung joy, yung tawa ka lang ng tawa. Hindi po yun yung joy. Tawag doon, happy. No? Pero yung joy is nasa inward ng isang tao na mananampalataya, na kahit sila ay nasa panahon ng pagsubok, nakukuha pa rin nila na what? Sumamba at magpuri sa Diyos. Kasi yun yung joy na sinasabi dito. Hindi ko na po isa-isahin, no? Kasi baka mapahaba pa ako. Pero yun yan po yung fruit ng Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control.
Na dapat kung ikaw ay isang children of light, wala ka na sa kadiliman, itong bagay na ito dapat ay nakikita sa atin. Amen po ba? Pangalawa, hindi lamang po showing the fruit of the Spirit, dapat ganito rin po tayo, discerning what is acceptable to God. Kasi yan po yung sabi sa verse 10, and try to discern what is pleasing to the Lord. Pero hindi nyo po makukuha ang bagay na ito kung titingin lang kayo sa paligid nyo, magmumuni-muni. Kundi what is acceptable to the Lord, yan po ay makikita saan? Sa Kanya ding salita. Kasi hindi mo makikita yung acceptable sa Panginoon doon sa TV, doon sa YouTube. Sa bagay, meron din namang preaching sa YouTube. Hindi ko naman pinagdadamot yon. Pero most of the time, lahat ng acceptable sa Panginoon ay makikita mo sa Kanyang salita. At kung ano ang acceptable sa mundo, huwag nyo nang hanapin. Kasi side by side, paglabas mo ng bahay, makikita mo kung ano ang acceptable sa mundo. Pero yung acceptable sa Panginoon, yung pleasing sa Panginoon, makikita lamang ito sa Kanyang salita. And if we are children of light, we need to discern what is acceptable to God. Halimbawa, single ka. Paghanap mo ng girlfriend, ng boyfriend, tanong sa kanta, sino ang pipiliin ko? At pagtingin mo sa Bible, ay hindi yan, hindi yan. Kasi Christian lang ang pangalan niyan. Pero hindi pala siya tunay na Christian. Example lang po yun. Ha? So paglabas mo ng bahay, may nagkwento sa'yo, ay alam mo ba si ganito, buntis pala. Nakarating doon sa 3 kanto, nanganak na, kambal pa, chismis pala. So ikaw, nakinig ka, binalita, ay buntis pala talaga si ano at ganito sa asawa. Hindi naman binanggit sa iyo yung asawa, ngayon may asawa na para sa iyo. Pero gagawin mo ba yung bagay na yon? Pleasing ba sa Diyos yun? Papasok ka ng trabaho, papasok ka ng late, ay okay lang yan. Kasi sahod ko, 540 minimum. Pwedeng malate. At pwedeng umuwi ng maaga kahit hindi tapos ang trabaho. Gagawin mo ba yung bagay na yon? Na alam mo na hindi pleasing, hindi acceptable sa Diyos. Paano makikita na ikaw is children of light? Anong kaibahan mo sa iba na hindi mananampalataya? No? Kaibigan mo manginginom, dahil kaibigan mo siya, shot ka. Ay, pastor, wala namang sinabi sa Bible na bawal mag-inom. Wala namang talagang sinabi. Pero isipin mo, kaaya-aya ba yan sa harapan ng Diyos? Wala namang sinabing bawal mag-inom eh. No? May makakapagbigay ng verse na bawal mag-inom. Pero tanong ko sa inyo, yung buhay mo, yung katawan mo, regalo ng Diyos, tama po ba? Kung ako regaluhan mo ng iPhone, nakita mo yung iPhone, tinatapak-tapakan ko, matutuwa ka? Hindi, di ba? Ganun din ang Diyos. Niregaluhan ka ng katawan, niregaluhan ka ng buhay, tapos sisirain mo sa bisyo? Matuwa kaya ang Diyos sa'yo? Katanggap-tanggap kaya sa Diyos yan? Di ba po hindi? So, ganun din tayong mga mananampalataya, bago ka magsalita, bago ka humakbang, bago mo gawin ang isang bagay, make sure that it is pleasing to the Lord. At hindi pleasing lang sa iyong sarili. Malinaw po ba? At yan pa po yung isa, have no fellowship with darkness. So, last point, at mukhang humahaba na po. At alam niyo po, nararamdaman ko na humahaba na ako pag ako po'y nakakaramdam na rin ng gutom.
Dahil pag nakakaramdam po ako ng gutom, ako po ay nahihilo at medyo nabablurred yung aking paningin. So pangatlo, lastly, we must walk as wise. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, nung nabuhay dito sa mundo, ganun siyang karunong. At alam niya yung kanyang gagawin. Kasi po pag sinabing full, kasi sabi po dyan, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kasi po yung fools, ang hirap mag-F, yung fools, pag yun po ay ginamit sa Bible, ito po ay tumutukoy sa hindi mananampalataya. Dahil ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya ay kamang-mangan. At sabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 15, huwag tayong mamuhay ng mangmang, kundi mamuhay tayo ng marunong, ng may karunungan. Lalo na kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo ay nasa Panginoon, we must walk as wise. At pag sinabing walk as wise, ganito po yan. We must walk circumspectly. Diba? Napakalinaw dyan sa verse 15. Ano sabi sa verse 15? See then that you walk circumspectly. Pag sinabi pong circumspectly, dito po sa kanya pong original translation, ang meaning po niyan is accurately or precisely with great care. Pag sinabing accurately or precisely, syempre meron kang standard at ang standard mo ay ang salita ng Diyos at wala ng iba. Your opinion doesn't matter. Kasi minsan sasabihin natin, pastor, bakit si ganito? Ganito ang ginagawa. Hello? Ang tanong, sinunod niya ba yung standard ng salita ng Diyos para gayahin mo? Kasi sometimes, sinahalin tulad natin yung ating pamumuhay sa iba. Hindi sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Minsan sasabihin natin, ay, okay lang na gawin to. Si ano nga, ganun ang ginawa eh. Deacon pa siya. Wala ko sinasabi, Brother Iron, na ikaw yan. Sometimes, ganyan tayo. Pero sinabing walk circumspectly, dapat accurately, precisely, with great care, na may tama kang pangunawa na yon ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Na dapat sundin ng bawat mananampalataya. Pangalawa, redeeming the time. 5:16, redeeming the time because the days are evil. Nakakalungkot, minsan tayong mga mananampalataya sumasabay sa mundo. Ang pag-redeem natin sa time, parang mundo, kasi mamamatay din naman, i-enjoy ko na yung sarili ko. Hapag-enjoy ng kung ano ang meron dito sa mundo. And that's how a foolish person redeeming the time. Tama po ba? Makikita natin sa panahon ngayon, anong ginagawa ng iba? Inom dito, inom doon. Pasaya dito, pasaya doon. Gala dito, gala doon. Lasing dito, lasing dyan. Bisyo dito, bisyo doon. Buti pa nga dati, medyo nawawala na yung mga adik. Kasi ako po, napansin ko rin sa amin eh. Dati yung mga, hindi ko naman po sinasabi na magaling si Duterte ha. Nung panahon ni Duterte, doon po sa amin, nakikita ko na yung mga adik nagtatabaan na. Yung mga pisngi nila nagkakalaman na. Ngayon, nagkakabutas ulit. Pero ganun po, ini-enjoy ng tao ang mundo. Party dito, party doon. Araw-araw may Christmas party. Araw-araw may birthday. Because ganon yung pag-redeem nila sa time. Wala silang minimiss na kahit
isang segundo, isang oras, mahalaga, masaya sila. Pero ikaw bilang mananampalataya, how you redeem the time? Do you spend it for the Lord? Or do you spend it para lang masayahan ang iyong sarili? Again, hindi ko po sinasabi masamang maggala, masamang mamili, masama tong ganito. Pero masama po kung ang bagay na yan ay mas inuuna mo, mas pinapahalagahan mo, binibigyan mo ng oras para kaysa sa Diyos. Amen po ba? I hope and I pray na mahalaga po ang bagay na yan. And last but not the least, understanding the will of God. No? Nakalagay po siya lahat sa verse. In verse 17, sabi po dyan, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Naisip niyo po ba? Bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? At isa lamang po ang layunin at kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. At ito po ay ang maging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ito po yung topic or ito yung text reference na ginamit ko in living for Christ. Because the will of God for all the believers is to be like Christ. Kaya mga kapatid, bilang mananampalataya, nauunawaan mo na ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay ang maging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yung muka na face, no? Kasi kung ang bawat mananampalataya ay magiging kamukha ng Panginoong Hesukristo, so isa lang yung muka natin. So, ang tinutukoy po dito ay ang pamumuhay ng Panginoong Hesukristo ay makita sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. Kaya mga kapatid, for my conclusion, true believers who are in Christ is living for Christ by imitating Christ. Kaya kamusta mga kapatid ang ating buhay bilang mananampalataya? Do we imitate Christ? Ginagaya ba natin ang Panginoon? Or mas lamang ang paggaya natin sa mundong ito? Kaya bago matapos ang taon, as you celebrate New Year, let's search our heart and mind. Let's pray to God. At kamustahin natin yung ating pamumuhay sa loob ng isang taon. Do we live for Christ? Do we imitate Christ? Or still, we are living for ourselves? Let's pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat pong muli sa inyong salita. I pray, Lord, na ang salitang ito, ang hamon na ito, ay hindi masayang, kundi ito ay maging hamon sa amin sa susunod na taon, na kung saan bilang mananampalataya, ay ipurso namin, Panginoon, ang pagsunod sa inyo. Ipurso namin, Panginoon, ang pag-imitate sa Panginoong Hesukristo. Kaya tulungan mo kami, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na lagi kami maging puspos ng banal na Espiritu. Muli, Ama, ang lahat ng ito ay tinataas ko sa inyo. Pagpalain niyo ang inyong salita sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po muli sa ating lahat and God bless us all. Hiling ko pong bawat isa na tumayo para sa pag-awit ng ating response song.
Sige po, ulitin po natin.